Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Duha ka mga lalaki nga pulos magigagaw nga iligal nga namaligya og krudo. Arestado sa managlahing operasyon sa otoridad sa Misamis Oriental. LTO-11 nagpadala na og show cause order sa duha ka PUV drivers nga nagbugno tungod sa inilugay og pasahero sa Davao City. Duha ka inatimang iro na nga paso human gisabligan og ininit nga tubig sa silingan sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Seguridad sa mga simbahan alang sa Semana Santa gilatag na sa Safety and Security Cluster sa Davao City. Tourist destinations bantayan sab. Mga motorista sa MacArthur Highway sa Davao City nabulabog sa dakong bitin nga misuksok sa tabon sa usa ka tailoring shop. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Duha ka mga lalaking mag-igagaw ang nadakpang namaligya og iligal nga krudo sa managlahing operasyon sa Regional Maritime Unit 10 sa Talisayan, Misamis Oriental. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap, exclusive. Istorya, ganito na mo na ako sa Pilipinas. Ano na pinatungod sa pili o pasaligyan ng abogado. Wala na makapalagpa dihang gidakop sa mga personahe sa Misamis Oriental Maritime Police Station kining usa ka 21 anyos nga lalaki sa Barangay Puting Balas sa Talisayan, Misamis Oriental pasado alas 9 sa gabi adlong Martes. Ang maong lalaki naaktuhan matud pa sa kapulisan nga namaligya og illegal nga krudo. Yung mga intel operatives namin sir, naggandak sila ng surveillance and then nakita nila na positive sir and naggandak na din sila og bypass operation. Nakuha sa posisyon sa suspect ang 200 liters nga krudo og tulo ka mga empty drums nga magkantidad og 14,000 pesos. Samtang sa laing operasyon sa Barangay Punta Santiago sa Susamang Munisipyo, dakpan sab ang 22 anyos nga lalaki human nasakpang na maligya og illegal nga krudo. Base sa investigasyon sa Misamis Oriental Maritime Police nga ang duha ka mga suspect mag-igagaw lang. Gikan matud pa ang mga krudo sa mga tanker truck nga illegal nga ginadiskarga sa mga driver o ginatawag nga paihi nga krudo. Mukabat sa 250 liters sa krudo o 14 ka mga empty drums ang nakuha sa kapulisan nga magkantidad og kapin 34,000 pesos. Isa na yung mga bumibili sino? Yung mga drivers tapos yung mga dumadaan sa kanila na mga tricycle at yung mga truck na mga driver din. Mukabat sa 450 liters sa mga illegal nga krudo ang nakumpiska sa kapulisan sa Misamis Oriental Maritime Police Station sa duha ka operasyon sa Balingwan, Misamis Oriental. Og kining tanan, wala matud pa mahisubay sa reglamento sa gobyerno. Pahimangno nila nga likayan ang susamang hinimuan tungod mamahimo kang mapriso ubos sa Presidential Decree 1865 o ang illegal trading of petroleum products. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, One Mindanao. Gipangandama na sa Safety and Security Cluster sa Davao City ang seguridad sa mga simbahan alang sa Semana Santa. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara lakit sa tutukan sa mga otoridad kadtong mga laaganan sang gilauman nila nga daghan sab ang magbakasyon kay taas-taas ang bakasyon sa mga mosunod nga semana. Nakadawat na matud pa og sulat ang Davao City Public Safety and Security Office gikan sa Archdiocese of Davao alang sa paygayon nga coordination meeting sa April 7. Gilatag na sa simbahang Katoliko ang mga aktibidad alang sa Semana Santa. Sa April 13 ang Palm Sunday, April 14 hangtod sa 16 ang recollection ug pagpangumpisal, April 17 ang Christmas and Adoration, April 18 ang Stations of the Cross, April 19 ang Easter Vigil ug April 20 ang Easter Sunday. Ana sa 39 ang mga dagkong simbahan sa Davao City. Moabot sa 3,700 ka personahe gikan sa nagkadaiyang unit sa Safety and Security Cluster ang i-deploy.
Gawas sa mga simbahan, ginapatutukan sab ang mga sagad-laagan kay taas-taas ang bakasyon. Gipahinumduman ang katawhan nga bawal gayud adtuan ang protected areas. Actually, may mga areas sa mga hinterlands na ginabawal magud ang bisita. Pero kung dili nimo bantayan, actually ang magbantay ang ato ang barangay, kauban ang bantay bukid nato, no, kay katong mga protected areas nato dili dapat siya ma-exploit. Dunasay deployment sa mga beach ug inland resorts. Ang Coast Guard Davao Station nakatakda na sab sa pag-activate sa ilang upland biyaheng ayos sa Semana Santa. Tutukan sa ilang deployment ang mga pantalan diin dunay K9 units ug medical teams. Sanglit la uman ang pagdagsa sa mga bakasyon sa mga beach resort. Lahat ng mga pantalan is nilalagyan namin ng mga help desk, lalong-lalo na ngayong parating na Semana Santa. Sara, una pa man ang Semana Santa, gilauman nga magpagula ang safety and security cluster guidelines nga maisundon sa katawhan sa pagbisita sa mga simbahan ingon man sa mga tourist destinations sa Davao City. Sara. Dagang salamat, Argil Relator. Ato ng sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makuba nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Nakaangkon matud pa og paso sa lawas ang duwa ka mga inatimang iro. Human gisabligan og ininit nga tubig sa silingan sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Ang insidente sa pool sa CCTV. Ani ang report. Sa kuha nining viral video, makita kining usa ka individual nga naglakaw samtang dunay bitbit nga gamay nga balde sa gawas sa usa ka panimalay sa barangay Turno, Dipolog City, Zamboanga del Norte nga nahitabo pasado alauna sa kadlawon adlawng Martes. Apan, ang sulod sa maong gibitbit nga balde, gisablig niini sa usa ka cage dayon mihawa. Taod-taod, madungog ang daw hilak sa mga iro ug dunay aso nga makita sa CCTV. Matod sa usa sa kabanay sa tag-iya sa mga iro kinsa mihangyo nga dili na lang panganlan, nakaangkon kuno og paso sa paa ang inahan nga iro ug paso sa dughan sa itoy niini. Gilayon nila kining gidala sa city vet aron mapatambalan. Anana kini sa stable nga kondisyon. Apan gawas niini, gipatawag matud pa nila sa barangay ang nanablig og ininit nga tubig nga ilarasang silingan aron manubag. Nasayran nga nasabaan kuno kini sa mga iro. Busa gisabligan niini og ininit nga tubig ang mga iro. Desidido matud pa nga magpasaka og kaso ang mga tag-iya sa iro batok sa mong sospek. Matud sa Animal Health and Welfare Division sa Department of Agriculture Region 9, ang pag-abuso sa iro sama sa pagsablig og ininit nga tubig usa kuno ka Maltreatment Act nga hugot nga ginabawal subay sa Republic Act 8485 kun Animal Welfare Act. Posibleng mapriso o makabayad og multa ang sospek. Kato sayang gihimo nagibuhusan niya og init tubig, ang isa pa kato iro na sakit. So, na-ground para pwede siya kasuhan. Sige man ko siya astray. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Nagpabilin matud pa nga high moral ang Police Regional Office 11 taliwala sa pagsaway sa publiko. Ani ang report ni John D. Esteban. Aminado ang Police Regional Office 11 nga doon na sila'y madawat nga negatibong komento sa publiko kini taliwala sa mga isyu sa politika. Aba nagpabilin matud pa sila nga high moral. Usa sa mga gibatikos sa publiko mao ang pamaagi sa pag-aresto sa PNP sa pagpanguna ni CIDG Director Police Major General Nicolas Torre III kang former President Rodrigo Duterte niadtong March 11. Pinasikat sa ICC warrant sa reklamong crimes against humanity. May kalabutan sa war on drugs nga ilahang gituuhang politically motivated. Taas maghihapon ang moral no sa pulis sa Davao Region. Dili man na ingon nga maapektuhan mi kung unsa manggaling ang mga nangitabo sa among palibot. Kay we have to remain committed sa amo ang kanang pledge ba not to serve and protect. Hinuondaan ang gipasalig sa PRO 11 nga nagpabilin silang non-partisan o parayon nga serbisyuhan ang katawhan. Dunay mo ingon nga wadaan nami og pagsalig sa pulis pero kabalo mi kung naa sila problema mudagan gyud gyapon sila sa amua ug tabangan gyud gyapon namo sila. Kauban si Bebot Cajes sa kamera. John D. Esteban, 1 Mindanao. Usa ka 27 anyos nga lalaki arestado. Human ini gihulga ang iyang kaniuyab nga ipakatag ang ilang mga pribadong video kung dili kini makipagbalik kaniya.
Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Nagpakitabang sa opisina sa Regional Anti-Cybercrime Unit 10 ang usa ka 25 anyos nga dalaga human matud pag gihulga sa iyang kanhi uyab nga ipakatag ang ilang pribadong video online kung dili kini makigbalik sa maong lalaki. Human mireklamo ang biktima. Usa ka entrapment operation ang gilusad sa Rakuten batok sa suspect sulod sa usa ka motel sa Barangay 27 sa Cagayan de Oro City. Nakuha sa kapulisan ang cellphone sa suspect kung nasa nakabutang ang ilang pribadong video. Pag dool sa atong pulis, diha gid mismo nakita niya nga naka-open ang cellphone sa atong suspetsado nga naagid mismo diha ang video nga naka-play gid siya kay mo may ang panghulga niya sa biktima. Og dili ka man ako ning ikalat. Migawas sa investigasyon nga pipilasab ka mga higala sa suspect ang napasahan na sa maong video. Busa nagpahigayon sila karon og cyber patrolling aron masuta kung may katag na ba kini sa mga porn sites. Sa karon nakakustodiya na sa Regional Anti-Cybercrime Unit 10 ang maong suspect diin mag-atubang kini og patong-patong nga kaso. Ato siyang pagkakasuhan violation of RA 9995 mo kini antong Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Usa pa ang atong violation for RA 9262 mo kini atong VAUSI or Violence Against Women and Their Children. Also atong RA 11313 mo kini atong Safe Space Act or atong gitawag sir nga anti-bastos law, all in relation to Section 6 of RA 10175 mao kini atong Cybercrime Prevention Act sir. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Gipatubag na sa Land Transportation Office Region 11 ang duha ka PUV drivers nga nagbugno sa Davao City tungod nag-ilog og pasahero. Atong sayron ang detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, gipadadaan og show cause order ang duha ka PUJ driver aron na patubagon sila kung nganong dili dapat ma-revoke ang ilahang lisensya. Samtang ang LTO 11 nagpahimangno sa mga motorista nga likayan ang road rage. Gipadadaan na og show cause order ang duha ka public utility jeepney driver nga nagbugno sa Siam Recto sa Davao City. Kini ang gikumpirma ni LTO 11 Regional Law Enforcement Section Head Yuri Lim sa GMA Regional TV 1 Mindanao. Ang maong away karsada nakuhaan og video nga paspas nag-viral online. Sumara sa LTO kung wala igong rason ang duha nganong misangput sa away sa karsada, pwedeng ma-revoke ang ilang lisensya. We have to determine kung ano ba talaga nangyari noon, no? Other than yung nagsuntukan sila, physical injury, because traffic obstruction is one. Ibang matter din yun, no? So marami siyang kailangan natin hima-himayin. Opo. Pag na-determine talaga natin leading to a revocation of driver's license, then why not? They have to face it. Ang ubang motorista, unsa kaha ang ginahimo aron malikay sa road rage. Kay og as much as possible kung ma-settle ninyo, i-settle jud ninyo in a nice way. Ayaw dyan ang pairalo ng ato ang pride, ato ang kainit sa ulo. Kay lahi dyan, wala dyan madaog ana. Kalma lang dyan, pailob, paglikay sa away. Sa dalan, kay isa na makakusog sa mo. Taliwala sa traffic education o seminar sa LTO, doon na paghihapoy mga motorista nga ipatigbabaw ang init sa ulo, nga musangput pa sa pisikalay, o ikamatay. Sama sa nahitabo sa Antipolo City. Tungod lang sa simpleng bikil sa trapiko, nagsinumbagay hangtod sa gibaril ang rider nga mo hinungdan sa iyang kamatayon. Nagpasidaan ang LTO 11 nga dunay silot ang mga malambigit sa road rage. Usa sa mga rason, mao ang overspeeding.
for private citizen or even public na pag meron tayong mga travel, long travel, short travel, we should have planned it ahead to avoid overspeeding, to avoid rush of time. Diyan kasi minsan nag-uumpisa yung road rage din. Dahil nagmamadali tayo, we tend to change lane from time to time and not knowing, nawawala na yung focus natin sa kalsada. Let us remember na road safety is a shared responsibility. No? So let us keep calm. Dugang sa LTO 11 nga usa sa mga pamaagi aron na likay sa road rage mao ang makanunayon nga pagtuman sa balaod trapiko. Sara. Daghang salamat, John D. Esteban. Nabulabog ang mga nangagi sa MacArthur Highway sa Matina, Davao City. Diyang nakita ang dakong bitin kilid sa highway. Ani report ni Argil Relator. Gibira na sa mirespondeng personahe sa Urban Search and Rescue Team sa Davao City Central 911 kining dakong bitin nga misulod na sa tabon sa glass sa usa ka tailoring shop sa MacArthur Highway sa Matina, Davao City, Lunes sa tungang gabi. Palisuray ang pagbira sa bitin apan malampuson gihapon kining na rescue. Nilikos pa kini sa kamot sa rescuer, una nasulod sa sako. Sumala pa nga unang nakita sa riders nga miagi sa highway ang maong dakong bitin sa iskinita. Paspas kining nikamang hangtod sa naabot kini sa tailoring shop og nitago ang ulo ni ini sa tabon sa maong shop. Nisulod nila ani na may kuan na may kanang murag sira bitaw na may gamay murag abre. Ko sa katon nisulod ni daho sa nasira. Unang higayon matud pa nga dunay nakita ingon ato kadako nga bitin sa maong lugar. Gibaraba na ang ana sa 15 feet ang gitas-on niini. Gi-turn over na ang bitin sa hingtungdang ahensya. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Patay ang usa ka barangay SK chairman human nalumos samtang naligo sa usa ka beach resort sa Barangay Sentral sa Manay, Davao Oriental. Sa impormasyon gikan sa Manay Municipal Police Station, kauban nga naligo sa biktima ang iyang pamilya ug mga higala niadtong Martes sa hapon. Kalit matud pang mikusog ang balod sa lugar ug namatikdang naglisod na sa paglangoy ang biktima. Gisulayan siya og luwas sa mga nakakita apan naglisod sab sa pagtabang tungod sa dagkong balod hangtod nga na-missing ang biktima. Naglusad og search and rescue operation ng mga personal sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa maong adlaw. Apan temporaryong giundang tungod sa dagkong balod. Gipadayon si MDRMO Manay kauban ang Coast Guard Station Davao Oriental ang search and retrieval operation karong adlaw. Ug pasado alas 7 sa buntag nakita ang lawas sa biktima nga ug daling gidala sa ospital. Apan gideklarang patay sa mga doktor. Ang biktima nga giila sa alias Rene, SK Chairman sa Barangay Kapasnan sa Manay, Davao Oriental. Naog daw ang napulo ka panimalayuman miulbo ang nakong sunog sa Zamboanga City. Paspas nga gilamoy sa kalayo kining kabalayan sa Andrade Drive, Veterans Avenue Extension sa Barangay Santa Maria, Zamboanga City pasado alas 12 sa hapon adlaw Miyerkules. Gilayon kining girespondihan sa kabomberuhan lakip CDRRMO. Nadeklara kining nga fire out human ang usa ka oras. Sa tala sa City Social Welfare and Development Office, muabot sa napulo ka mga balay ang apektado sa sunog kung asa siyam niini ang totally damaged. Anaasab sa napulo ka magbanay ang apektado nga midangop sa ilang mga paryente. Sa tala sa Bureau of Fire Protection, gibanabana ang muabot sa kapina 345,000 pesos ang danyo sa sunog. Hinuon walay natalang angol sa itabo. Ginaimbestigahan pa sa BFP ang hinungdan sa sunog. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Magtiayon nga negosyante gi-hold up o gipamusil sa Cotabato City.
Asawa patay samtang kritikal ang bana niini. Kapulisan doon na person of interest sa maong krimen. Ani ang dugang detalye. Magkatapad nga nagbuyod og naligo sa kaugalingong dugo kining magtiayon human gipamusil sa sospek sa Jose Lim Street, Barangay Poblacion sa Cotabato City pasado alas 3 sa hapon adlawng Miyerkules. Ang maong mga biktima gilayong gidala sa ospital apan gideklarang dead on arrival ang 48 anyos nga asawa samtang kritikal ang 48 anyos sab nga bana niini. Pulos negosyante og utanon sa usa ka supermarket sa mong syudad ang mga biktima nga mga residente sa Simuay, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Matud sa Cotabato City Police, papauli na ang mga biktima gikan sa ilang pwesto sakay sa usa ka payong-payong padulong sa ilang sakyanan nga nakaparada sa lugar nga gihitabuan sa krimen. Apan diyang panaog na sa maong payong-payong, dunay usa ka lalaki nga mibunlot sa bag sa babaeng biktima ug namusil kanila dayon misibat. Agad nagsikip po yung babae kasi nga po yun ay kita po nila sa pagtitinda, and dahil sa resistance po, binaril po yung dalawa pong biktima natin. Doon na person of interest ang kapulisan sa maong krimen. Meron na po tayong person of interest but needed to deeper investigation para ma-identify po yung person na yun and the full detail related sa suspect. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha anong pahayag ang kabanay sa mga biktima. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Kapin 300 ka mga bata sa usa ka hilit nga barangay sa Hingog City sa Misamis Oriental ang nakabenepisyo sa gift giving sa 4th Field Artillery Battalion sa Philippine Army. Ilabihan ang kalipay sa mga bata sa Sitio Sivoleg, Barangay Lunutan sa Hingog City, dihang nakabenepisyo sila sa gidalit nga gift giving activity sa 4th Field Artillery Battalion sa Philippine Army. Nakadawat ang mga bata og hygiene kits, school supplies ug libreng tambal. Samtang dunasay gipanghatag nga libreng reading eyeglasses alang sa mga ginikanan sa mga bata. Dako ang pasalamat sa mga opisyal sa barangay sa kasundaluhan tungod talag sa lang kuno maabot sa mga susamang serbisyo ang ilang barangay. Mu-takeover na karubulan na ang bag-ong pribadong kumpanya nga magdumala sa operasyon sa Lagidingan Airport sa Misamis Oriental. Mga empleyado nga maapektuhan, dunay job offer gikan sa maong kumpanya. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sugod karong bulan sa Abril ning tuiga, hingpit na nga dumalawon sa usa ka pribadong kumpanya ang operasyon sa Lagindingan Airport sa Lagindingan, Misamis Oriental. Kinihuman gipirmahan ang usa ka public-private partnership ang Department of Transportation, Civil Aviation Authority of the Philippines ug ang Aboitiz Infra Capital. 35 years ang kontrata sa maong proyekto nga adunay 12.75 billion pesos nga investment capital. Lakip na niini ang airport terminal building expansion, runway extension, ingon ang maintenance sa airport. Laraw matud pa sa maong partnership nga mas mapalapdan ang kapasidad sa maong airport aron mas daghan nga flights ang maakomodar niini. Because yung goal talaga natin is to really boost the passenger capacity of the airport. And once magawa natin itong unang hakbang, itutuloy-tuloy na natin yung other plans such as improving the infrastructure, adding more retail options para sa ating mga passengers. Sa kasamtangan ang Lagindingan Airport adunay kapin 400 ka mga empleyado. Hinuon sumala sa maong kumpanya nga adunay pipila ka mga empleyado ang ipabiling sa ilang mga trabaho ug nagpadayon sab ang negosasyon sa ubang maapektuhan. Gipasalig sab niini nga walay pagsaka sa rate sa terminal fee karong tuiga. We have already reached out sa mga employees na to, and there have been talks already regarding their employment status. We have given offers. Ang Lagindingan Airport lakip sa siyam ka mga airport sa tibuok nasod nga gipaubos sa public-private partnership aron mas mapalambo kini nga walay magasto ang gobyerno. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Alang sa mga kabataang nagapangita og trabaho aron nga makapadayon sa pag-eskwela, padayon ang pagdawat og aplikante sa Peso Davao alang sa Special Program for Employment of Students. Samtang libuan sab ka bakanteng trabaho ang naghulat sa mga aplikante sa ipaygayong job fair sa Davao City. Ani report ni Argil Relator.
465 ka mga kabataang nag-edad 15 hangtod 30 anyos ang mamahimong maka-avail sa ginahanyag nga trabaho sa Department of Labor and Employment sa pagkig-alayon sa PESO Davao ubos sa Special Program for Employment of Students. Kini alang sa mga kabataang gusto makahuman og eskwela nga gikan sa low-income nga pamilya, diin dili mulapas sa 160,000 pesos matag tuig nga kita sa parehong ginikanan. Lakip sab ang out-of-school youth aron makapadayon sila sa ilang pag-eskwela. Sa maong ihap, 150 ka mga aplikante ang mamahimong makatrabaho sa City Government of Davao ug ang uban makatrabaho sa mga pribadong kumpanya sulod sa 22 hangtod 78 ka adlaw. Ang pag-apply nato na atay registration na pagkahimuon sa office, although it is already ongoing na po yung registration. And then kung for those na ma-evaluate na mo, ma-orient na sila after sa evaluation nila if they are qualified. Gawas ni Ana, libuan sab ka mga trabaho ang nagulat sa mga aplikante sa ipahigayong job fair sa NCCC VP karong April 8 adlong Martes. 21 ka local companies nga muhanyag og 2,400 ka bakanteng trabaho og 10 overseas companies nga muhanyag og kapin 1,700 ka bakanteng trabaho abroad. For the overseas na hiring, ang atong mga katong na for final interview ng mga aplikante, within 1 month, kung masulod sila, so makonsider sila na ma-appeal sila sa hard on the spot. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Subling gipangbaklas sa Comelec Gensan ang mga campaign posters sa mga kandidato nga gipaskil gawas sa mga designated common poster areas atol sa gipahigayong synchronized province-wide baklas operation sa General Santos City. Migamit na og martilyo ang mga personal sa Task Force Operation Baklas sa Comelec aron matanggal kini mga brace sa usa sa hinimong stand sa campaign poster sa Barangay Bula sa General Santos City atol sa gipahigayong synchronized province-wide baklas operation adlaw Miyerkules. Kini tungod kay bawal ilansang sa mga punuan sa kahoy ang mga campaign poster. Atol sa operasyon ubay-ubay gihapon ka mga campaign poster ang napalgang gipaskil sa mga punuan sa kahoy ug poste sa kuryente. Busa lakip kini sa gipangtanggal. Paimangno sa Comelec Gensan ngadto sa mga buot magpapili karong 2025 midterm elections nga sundo ng mga polisiya sa saktong pagbuntar og election campaign material sa public places aron dili baklason ug malikay sa posibleng election offense. Og mao kato ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa atong mga kapuso abroad. Para ilang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas na komisyon ug mas halapan nga pagserbisyo sa nasod.